Ngayong araw sa mission natin, pupunta tayo ng malayo. So galing tayo ng Maynila. Ang target natin ngayon ay sa Bataan dahil meron sa atin nakapagkwento ng isang katutubong Aita na nanay na talagang sobrang hirap ng kwento nila. Yung bahay nila, nakita ko napakaliit. Yung dingding nila amakan, manipis lang talaga. Tapos yung sitwasyon nila, nakakaawa. So meron sa atin nakapagkwento. Ito pala yung unang beses na bibisita tayo sa isang Aita. Tapos dun pa sa Bataan, medyo malayo-layo. Pero sige lang, titignan natin yung kwento niya. Kikilalanin natin si nanay at yung pamilya niya. Titignan natin yung sitwasyon niya. At titignan rin natin kung ano ba yung pwede natin maitulong sa kanya. At tara na, doon na tayo sa mission. Simula Metro Manila ay bumiyahe kami ng mahigit 2 oras para puntahan ang bahay nila. Curious nga din ako malaman dahil may nakapagsabi sa akin na tabingi daw at parang babagsak ang bahay ng pupuntahan namin. Pagtapos ng 2 oras na biyahe, sa wakas ay nakarating na tayo dito sa bayan ng Orani sa Bataan. Touchdown! Andito na ngayon tayo sa Bataan. Tapos nandun daw sa bandang unahan yung target nating puntahan na bahay. First time to, diretsuhin na natin. Bumiyahe pa kami papasok pero di rin nagtagal ay narating na namin ang bahay ng pamilyang Aita at sa unang tingin pa lang ay makikita na agad ang nakatabingi nilang bahay. Parang kahit anong oras ay pwede tong bumigay. Yun, andito. Doon tayo, diretso tayo sa bahay. Ito, lalakad na tayo papunta sa bahay ni nanay. Yan. Kay nanay, saan na yung bahay? Ito yun. Saan yung papasok nito? Ito. Magandang hapon. Wala po. Ako po pala si Lucky. Kayo po? Lina po. Lina. Ito pala si Nanay Lina, isang katutubong Aita na matagal nang naninirahan dito sa lugar at isa sila sa pinakamahirap na pamilya na nakita namin. Sa unang tingin ay parang normal lang pero may nakatagong kwento si Nanay. Magandang hapon po. Ano po, kamusta po kayo? May nakapagsabi po nung lugar nyo dito, nung bahay nyo na to. So dito yung bahay nyo. Napansin ko po, kanina sa labas pa lang, parang nakatabingi, parang pabagsak na. Bakit po? Ano pong nangyari dito? Binagyo po ba or ano nangyari? Gawa po ng bagyo, sir. Nung nagbagyo. Ito lang pong nag-ulan. Nagulan. Ngayon taon po? Or Ito lang nakaraan? pong huling nag-ulanan ngayon lang po. Nung nakaraan. Ayun po. Kaya po natatakot po kami, sir, na ano. Siyempre po, nagtitiis lang po kami. Ayun po, kaya po, ano. Matanong ko po kayo, Nay. Ano po ang ninyo, tribo ninyo? Kami po, ang tribo po namin dito, sir, magbukon po. Magbukon. Magbukon po. Opo, magbukon. Magbukon. Tapos Aita po kayo. Opo. Pure na kulot po. Tiga dito po talaga kami. taga dito po talaga kayo. So yung mga kanununuan mo dito na po tumira. Opo. Yung Aita po ba, marami din po yung parang tribo sa loob nun? Opo, marami po. Iba-ibang lugar po yan, sir. Yung dito po at saka po din sa iba-iba pong lugar. Kaya pala maraming Aita rin sa ibang lugar. Hindi lang sa Bataan, no? Kahit sa labas pa. Opo. Ilan po ang anak po ninyo? 2 po, sir. 2 po. Andiyan po isa. Les, dali ka rito. Asan po? Les. Kagigising lang po, sir, eh. Ito po. Halika, dito po kayo. Dito kayo. Ito, anong pangalan nito? Si ano po, John Leonard. John Leonard. Ilang taon na po ito? 4 po. 4. Tapos siya po? 13 po. 13. Yung mister niyo po? Nag-aano lang po, sir, eh. Nagtatabas-tabas lang po ng damo. Yan ang trabaho niya. So ano po yung, diyan po kinukuha yung pangkain ninyo? Opo. Palagi po siya nagtatabas? Hindi naman po, sir. Dalawang beses lang po. Sa isang linggo? Sa isang linggo, ganun. Paano po kayo nakakakain? Yun lang talaga? Opo, pagka po, iniipon lang po namin yung pera na yun. Binabudget po namin, sir. Ganun. Ikaw, wala kang trabaho? Minsan po nakikipaglabada po. Labada. Sa isang linggo po, isang beses lang din po ganun. Naglalabandera ka bale? Opo, yun po. Ganun. Yun po yung pinambubuhay nyo? Para po may pinambabaon-baon, sir. Ganun po ba? Pwede po bang mapasok itong bahay nyo? Pasok po sa sir. Ikaw po Kaya lang po, sir, mag-tour sa amin. Tara, pasok tayo. Ito yung bahay nila. Ito yung pinakita nung kasama natin na ganitong sitwasyon ng bahay nila. Tabingi nga, papatumba na. Tapos, pasukin natin. Tara. Ito po, sir.
Pasensya na po kayo, butas-butas po ay. Okay lang po, okay lang po. Butas-butas po yung Ay, ito. Opo. Ang ano ninyo. So dito po kayo natutulog, bale. Opo, dito lang po, sir. Ito din, tinutulugan nyo rin ito. Diyan po kami, yung asawa ko po dito, yung mister ko. Dito na tayo pinapasok ni Nanay Lina. Medyo nahihiya pa siya dahil sira-sira na rin yung bahay nila. Tingnan nyo pa ito, yung dingding nila butas. Ano po ito? Likod na pinto? Backdoor? Ano po, sir, ay natanggal na po tong dingding, gawa po ng ulan. Ah, dingding talaga ito. Opo. Nabutas na lang. Ngayon po, labahin po namin, sir. Ah, o yun, may lusutan pa doon. Parang dingding na ano. Ayun nga po, sir. May lusutan doon. Parang dahil sa, siguro ko rumupok na Opo. Gawa po ng tubig, sir, ng tubig ulan. tubig. Bali, dito po kayo natutulog din. Opo. Tapos dito din. Opo, diyan po kaming tatlong mag-iina. Dito po yung kasama ko, sir. Dito kayo tatlo, kasya kayo dito? Opo. Yung mister mo dito. Opo. Wala po kayong unan? Meron naman. Meron po ay, sir, ay yung iba po ay nilabahan ko po yung ano, eh, Yung unan nyo. bilad ko po ay. Kamusta po ang buhay nyo rito po? Matanong ko lang kasi unang-una, yung bahay nyo ganito. Tabingi. Tapos, maaari nating sabihin na kapag siguro sa tingin ko, kagaya nito may mga siwang, siguro kapag umuulan, may mga pagkakataon na napasok po yung tilamsik ng ano. Opo. Ulan. Kaya po minsan, sir, pag nauulan po, kahit kami pong tatlo nakikitulog po, ganun. Nakikitulog. Opo. Saan po kayo nakikitulog? Diyan po yung mga kapitbahay ko po dyan. Talagang hindi mo mai-imagine kung paano sila nakatira sa gantong sitwasyon dahil tumatagilid na yung bahay, butas-butas ang mga dingding at ang pinaka-worst, kapag malakas ang ulan o may bagyo, napipilitan silang lumikas at makitulog sa kapitbahay dahil hindi na rin safe tirahan ang bahay nila. Kapitbahay nyo po. Hmm. So yung iba pong mga kapitbahay ninyo, maayos ang bahay. Naayos naman po, sir. Ano po, sir, ano din sila sa ulan. Nakaka-survive. Hindi po katulad nitong tuluan po yan pag nag-ulanan. Kayo lang po yung medyo ano sa buhay dito. Opo. Kumbaga medyo walang-wala rin. Ano po yung pakiramdam na nakatira po kayo sa ganito? Mahirap po, sir. Katulad po nitong ano po, hindi po ano, sir. Pasensya na po, sir. Okay lang po, okay lang. Dito na nagsimulang maging emosyonal si Nanay Lina. Sa akin po, sir, sabi ko nga po sa mga anak ko, magsikap ka para makaahon tayo pa kung kahit kunti. Bakit po kayo na-emotional? Hindi po, sir, inaano po kundi sa pamumuhay namin, sir. Sitwasyon po ninyo? Oo, sa sitwasyon namin. Kasi po, sir, nung nakaraan po, may pera po sana ako, ay nagkasakit po yung anak ko. Kaya po, pampapagawa po sana namin ng bahay na i-ano ko na lang po sa anak ko. Matanong ko lang po, Nay, ano po ang sakit ng anak ninyo? Minsan po, sir, hindi po siya pagka sumisikip po yung dibdib niya. Sino po itong panganay ninyo? Opo. Sumisikip ang dibdib. Pag po, siya, yung pag may nagagalit, natatakot po siya. Para siyang na ano? tawag Natutroma, doon? ganun Natutroma. Opo. Kapag halimbawa may nag-aaway. Opo, yun, natatakot po siya. Kailan po niya naging sakit yan? Dati na o ngayon lang siya lumabas? Ngayon lang po, sir, eh. Dati wala naman. Nakaraan ko lang po na obserbahan. Kaya may nagbigay po sa akin kunting Magpa-check up. check up. Opo. Pina-check up ko po. Anong sabi Sabi po, mahina daw lang daw po yung ng puso. ng puso? Opo, yun po. Sabi ng doktor. Kaya po sabi, ayun po yung binili ko po ng yung gamot. Yung pampatayo po sana namin ng bahay. Binili ko na lang po ng gamot. Panggamot. Mm. Magkano sana yung ipapantayo nyo ng bahay? Halimbawa, ipapang-suporta nyo dito. May po ako nung dati, sir, eh. Nakakuha po ako ng 3,000. 3,000. Opo. Maliit pa din yun. Yun Pero nga, yung 3,000 na yun, gagamitin mo sana rito pang dingding mo. pandingding lang po, sir. At saka yung may naman po akong mga pisang ko, magpapatulong na lang po sana ako. Kumbaga yung pagpapanday, trabaho, may makukuha ka na ng mga pinsan mo. Opo. Yung sa'yo na lang, parang materialist na lang. Opo, yun na lang po yung pantutulong nila sa akin. Yung mag-ano na lang po ng dingding. Yun na lang po sana. Kaso nga lang po yun na po ng anak ko. Napampagamot lang po. Nailina, magpapakilala po talaga ako ng formal sa inyo, no? Opo. Ako po pala si Lucky. Kilala po ako nung iba.
bilang King Lax. Bali, Opo. ang ginagawa ko po is pupunta po ako sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas, Mindanao. Opo, sir. Tapos kalimitan po mga Visayas at Mindanao. Pero ngayon napadpad kami dito. Opo. Ginagawa po namin, umiikot kami, tumutulong kami sa mga komunidad. Minsan sa mga pamilya. Opo. Tapos huwag po kayo matakot sa amin ha. Mga vlogger din po kami, mga content creator kami. Opo, sir. So ang purpose din po nito para malaman ng lahat yung istorya po ninyo na marami pa palang gantong sitwasyon dito sa Pilipinas. Marami po, sir. Buti nga po, sir, na puntahan niyo ako dito, sir. Oo. Talagang Panginoon po, sir. Hindi Nagdadasal po- ba kayo? Opo, sir. Ano ang dasal po ninyo? Sana nga po, sir, na sana sa isang ano po magbago yung ano namin. Buhay? Mhm. Kahit pa paano gumanda-ganda? Kahit konti lang po, sir. Kahit konti, at least mag-improve ang buhay ninyo. Oo, yung minsan nga po, sir, naranasan po namin, sir. Mahirap naman po ikwento yung pamumuhay namin, sir, pero hindi ko na po ililihim sa inyo. Sige po, okay lang po. Sige lang. Kanina Sige po, po, sir, okay lang. nanguha po ako ng tubo ng nyug. Nanguha ka po ng Tubo ng nyug, tubo sir. yung tubo ng nyog. Ano pong ginawa ninyo? Binenta ko po, sir, sa mag-scramble. Binenta niyo po. Opo. Parang gagawing gata po ba? Ano po ba? Opo, yung tubo po, pananim. Pananim. Opo. Ah, Tapos po nyog, kumuha din po ako, sir. Tapos binenta ko po sa mag-scramble para po, sir, makabili po ng bigas. istorbohin ko muna yung panunood mo. Bago tayo dumiretso sa video, ay gusto ko munang ipakilala sa iyo ang food supplement na nagpapalakas ng resistensya natin kahit saan tayo magpunta, ang Power Cells Herbal Capsule. Meron tong 4 na superfoods ingredients gaya ng garlic cloves, cayenne pepper, mustard seed powder at cinnamon bark na tumutulong maiwasan ng iba't ibang uri ng sakit gaya ng pneumonia, cardiovascular disease at iba't ibang uri ng cancer. Mabibili mo ang Power Cells sa Lazada. Basta, gamitin mo lang yung promo code na BRLGKLFB1 para magkaroon ka ng 5% discount. Ayan, alam mo na nagpapalakas ng resistensya natin. Tuloy na tayo sa video. Para may mapambili ng pagkain, namumulot pala si Nanay Lina ng ubod at bunga ng nyog at ibinebenta to kahit sa murang presyo para makabili lang ng bigas para sa kanyang pamilya. Para may pambili ka lang ng bigas. Opo. Saan niyo po kinuha yun? Diyan lang po sa mga gilid-gilid, sir. Namulot lang kayo? Namulot po akong Ano, yung mga nalaglag, pinulot niyo lang? Opo. Kami dalawa po ng anak ko kanina. Pinulot ko po kanina ng maga. Si ano mong pangalan mo ulit? Elise. Ikaw naman? John Leonard. John Leonard. Mhm. Si John saka si Elise. Halika nga muna dito. Ano? Elise, halika. Pwede bang matanong? Sabi ng nanay mo may sakit ka raw. Ano yung sakit mo? Pag umiyak. Kailan mo naramdaman yan? Matagal-tagal na. Hindi mo sinasabi kala mama mo? Napag-alaman namin na meron palang sakit si Elise na kapag may nagagalit o kapag may naririnig siyang nag-aaway o siya ay umiiyak ay sumisikip ang dibdib niya. Paano yun? Kapag ka ikaw umiyak o may naririnig kang away, paano po ba? Pag narinig akong away, nanginginig po. Paano yun? Halimbawa, nag-aaway ba sila mama at papa mo? Ganyan. Minsan doon ka natutrauma. Yun nga po, sir, na ayun nga po. Minsan, kasi po yung asawa ko po, sir. Katulad niyo po na unat. Tagalog. Opo, tiga Nueva Ecija po. Yun po na pangasawa ninyo. Opo. Tapos nag-aaway kayo. Madalang naman po, sir. Kaso nga lang, pagka po may nahanap sa akin, ay hindi ko naman po mahanap. Mahanap agad. Doon po nag-aaway na. Hindi naman po pag-away, sir, na ano. Yung boses lang, nagtatalo Oo. lang konti. Opo, yun po. Tapos ikaw ayaw mo ng ganun. Yan po. Kaya po siya, nanginginig po siya ganun. Nanginginig. Mm. So, ano yan, napaka-importante na magdadasal tayo. Ikaw rin, Elise, magdasal tayo kay Lord na tanggalin yung sikip sa dibdib natin, yung sakit. Tapos maintindihan natin na normal yung mga pag-aaway, ganito ganyan. Kailangan lang natin minsan intindihin kasi talagang nangyayari yan. Kapag ikaw din nagkaedad na dadaan ka rin sa ganyan. Pero syempre, importante magdasal tayo kasi malalagpasan natin yung mga hamon na yan sa buhay, mga challenges na yan. Talaga po, sir. Nandyan lang palagi yan. Importante, matibay tayo. At saka, pag mong bibiguin si mama mo, pag pinag-aral hanggang Ayun kaya, nga po, sir. mag-aral. Mm. Kasi hindi lahat ng opportunity sa pag-i-school na bibigay sa lahat.
marami kaming napuntahan na kahit gusto nung bata mag-aral, Ayun nga. hindi, kasi hindi na kaya eh. Hindi na kaya ng magulang Ayun nga po, kahit nga po manghiram po ako ng 20 pesos, makapag-aral lang po siya, sir. makasurvive. Mm. Ngayon, yun ang gusto ni mama mo, makapag-aral ka, makapagtapos kayo. Mm. Sana suklian mo yung ganong ginagawa, no? Yung effort, no? Para din naman yun sa inyo. Kaya nga po, sir. Nay, eto, may nabanggit ka kanina about sa Diyos. Ano po yung pinagdadasal niyo sa Diyos? O naniniwala ba kayo sa Diyos? Opo, sir. Naniniwala po, sir. Ang lagi kong dinadasal, sir. Sana po yun nga po, yung kahit po bahay lang. Yun po yung gusto namin, yung hindi po kami nababasa, sir. Ganun lang. Tanong ko lang sa'yo, Nay, ano yung pangarap mo talaga? Isa sarili mo, pati sa pamilya mo, ano yung pangarap mo? Mahirap po, ano, sir, sabihin po. Okay lang, sige lang. Pangarap ko lang po, sir, yun nga po. Mapagamot ko lang po anak ko, tsaka kahit po, sir, ako din po may naramdaman, kaso nga lang po. Yun lang po yung pangarap ko, sir, yung mapa-check up ko lang po yung sarili ko po, tsaka yung anak ko. Yun lang po. Mapacheck up mo yung sarili mo, Tsaka po yung anak ko. anak mo. Tsaka po yung, sana po mano yung bahay ko, sir. Yung tinitirahan Yung at yun least lang yung paano, pangarap ko, sir. maayos-ayos naman. Oo. Yun lang po yung pangarap ko, sir. Yung maano ko lang po yung pamamahay namin, sir. So, Nay, ang pinakapangarap mo yun, makapagpa-check up ka, Po. yung anak mo, tapos itong bahay nyo, kahit papano, mapalitan yung ibang mga materyales dito, no? Opo, sir. Yung bahay nila, ganto, parang papatumba na. Siguro ko isang bagyo na lang na malakas, wala na, tumba na to. Sobrang hirap ng sitwasyon nila nanay, tapos dumidiskarte na lang siya, naghahanap doon siya ng mga nyog na ibibenta niya naman sa iba para pag maipon niya, may pambili siya ng bigas. Bali, Nay, ganito, gusto mo ko namang pasalamat sa iyo. Maraming salamat sa oras na binigay ninyo. May pupuntahan lang muna kami sandali sa baba, tapos babalik din kami agad dito. Opo, sir. Hanggat maaari, huwag muna kayong umalis dito. Antayin nyo lang po kami, ha? Opo, sir. Eto, ngayon, mag-grocery tayo dun sa baba. Bibigyan natin ng pampasaya si nanay kasi grabe, nakita niyo naman yung kwento. Ultimo, pang bili ng bigas, pang gastos, kahit ano, medyo talagang walang-wala. Hindi medyo walang-wala talaga. So, yun yung gagawin natin. Hindi mo na natin sinabi kay nanay para may surprise. Pero yun yung gagawin natin ngayon. Bibili tayo ng mga grocery, pang supply, pang kain nila, pang konsumo sa pamilya nila. Yun, masaya na rin ako at excited. At hindi lang yun, meron pa tayong bibigay kay nanay. Hindi lang muna natin sasabihin, pero alam kong alam mo na yun. Sa susunod na part ay dito na natin tutuparin ang pangarap ni Nanay Lina at ng pamilya niya. Dito ay naging emosyonal na talaga si Nanay. Sa dalawa, Sir, sobra-sobra po yan, sir. Sir, baka hindi totoo to, sir. Ay, naku, parang panaginip lang, sir. Ay, naku, Diyos ko. pamaya, okay lang. Nga pala, malaking tulong na yung pag-subscribe mo sa channel natin.